Alam ng Diyos kung sino tayo. Kilalang kilala niya tayo, nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Kaya kung siya'y mabuti, alam niyang ang bawat isa sa atin ay mabuti. Kaya kung siya'y maawain, alam niyang ang bawat isa sa atin ay pwedeng maging maawain. Bagamat nagagamit natin ang ating isip at ang ating kalayaan sa kasamaan, alam din ng Diyos na kaya nating gamitin ang ating isip at kalayaan sa kabutihan. Walang taong masama. Lahat ng tao mabuti. Nakakagawa lang paminsan-minsan ng kasamaan. Amen ba yun? Sumainyo ang Panginoon At sumayo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang iibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung iibigin lamang ninyo ang umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyo makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginamit sa inyo ng iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Matapos nating marinig ang Ebanghelyo, siguro mapapatanong tayo, does God have a sense of justice? May katarungan ba para sa Diyos? At kung meron, anong klaseng katarungan yon? Madaling maintindihan yung sinabi ng Panginoon na gawin mo sa iba kung ano yung nais gawin sa iyo. Yun yung tinatawag nating golden rule. Gawin mo sa iba kung ano yung nais mong gawin sa iyo. Pero para maintindihan natin yung katarungan ng Panginoon, dapat maintindihan natin paano ba tayo pinakikitunguhan ng Diyos. Gawin mo sa iba kung ano ang nais nilang gawin sa iyo. At ganoon din ang Diyos sa atin. Ginawa niya muna sa atin kung ano yung nais niyang gawin natin sa iba. And how does God treat us? He treats us with mercy and goodness. Kaya nga ano ang salmong tugunan natin ngayon? Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ulitin natin. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Sabi ni Pope Francis sa librong The Name of God is Mercy, God's justice is His mercy. Ang ibig sabihin ng katarungan para sa Diyos ay ang kanyang awa. Ang Diyos ay maawain,
sapagkat nakikita niya ang kabutihan sa puso natin. Alam ng Diyos kung sino tayo. Kilalang kilala niya tayo, nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Kaya kung siya'y mabuti, alam niyang ang bawat isa sa atin ay mabuti. Kaya kung siya'y maawain, alam niyang ang bawat isa sa atin ay pwedeng maging maawain. Bagamat nagagamit natin ang ating isip at ang ating kalayaan sa kasamaan, alam din ng Diyos na kaya nating gamitin ang ating isip at kalayaan sa kabutihan. Amen ba yon? Pwede kang, walang taong masama. Lahat ng tao mabuti, nakakagawa lang paminsan-minsan ng kasamaan. Amen ba yon? Yang nasa tabi mo, mabuting tao yan kahit hindi halata. At yung taong nakikita mo araw-araw sa salamin, tandaan mo mabuting tao yon. Kahit paminsan-minsan, nakakagawa ng masama. Kaya ang palagi mong iisipin, kung pinagpapasensyahan ka lang ng Diyos, ano ang dapat natin gawin sa ating kapwa? Pagpasensyahan din natin sila. Be merciful as your heavenly Father. Maging mawain tulad ng Ama, yan ang mensahe sa atin ng Ebanghelyo. Hindi imposible yan, sapagkat alam ng Diyos, tayo'y kawangis niya, at kung kaya natin, at kung siya'y mahabagin sa atin, kaya din nating maging mahabagin sa ating kapwa. Kung makikita lang natin yung katotohanan na may kabutihan sa puso ng bawat isa, hindi tayo manghihinayang na magpatawad. Hindi tayo gagawa ng masama sa kanila, sapagkat dapat nating bigyan ng pagkakataon ng bawat isa na maging mabuti, na magbagong buhay, na magbalik loob, kung paano tayo binibigyan lang din ng pagkakataon ng Diyos na magbalik loob. Kaya nga, hindi kailanman solusyon ang paghihiganti o karahasan para maitama ang pagkakamali ng ibang tao. Hindi natin kailangang manakit, hindi natin kailangang pumatay. Kaya nga ayaw natin ng death penalty. Sa totoo lang, mas mainam pa na buhayin mo yung kriminal at pagsisihan niya habang buhay yung kasalanan ginawa niya, kaysa alisin mo siya ng pagkakataon na makapagsisi at magbagong buhay. Hindi ba mas mabigat na parusa yung araw-araw mong dinadala sa iyong konsensya, yung kasamaang ginawa mo? Kaya nga may karunungan ng Diyos kapag sinabi niyang kahit ginagawan ka ng masama, huwag kang gaganti ng masama. Bagkus, gumawa ka pa ng mabuti sa kanila. Dahil ang pinakamabigat na parusa sa lahat ay yung usigin ka ng iyong konsensya. Tama o mali? I learned this the hard way. May mga taong naninira sa akin. Madaling tanggapin kung yung naninira sa akin, hindi ko kilala. Ang pinakamasakit, siraan ka ng mga taong kilala mo, kilala ka, kaibigan mo. Nangyari sa akin yan. Pero alam ninyo, kahit kailan, wala akong sinabing masama laban sa kanila. At dumating yung pagkakataon na humingi sila ng tulong sa akin. Alam nyo kung anong ginawa ko? Tanong nyo sa akin, ano? Tinulungan ko sila. At alam ko, nung tinulungan ko sila, nilamon nila lahat ng masamang sinabi nila tungkol sa akin. Dahil na-realize sila, nagkamali sila. At alam ko, inusig sila ng kanilang konsensya at pinagsisihan nila yung masamang ginawa nila sa akin. Bakit? Kasi hindi ako naging masamang tao sa kanila. At ganito ang hinihiling ng Panginoon mula sa atin bilang mga Kristiyano. Let us put an end to the cycle of violence. Lumayo tayo dun sa gantihan. Ang katarungan ay hindi ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ang katarungan ay hindi yung kung ano ang inutang, siya rin kabayaran. Ang katarungan ay dapat nating tingnan sa kung paano tayo tinatrato ng Diyos. Na sa kabila ng ating mga kasalanan, pinatatawad tayo. Na sa kabila ng ating mga ginawang masama, nananatiling mabuti pa rin sa atin ang Diyos. God is good because He is merciful to us. And as human beings, God believes in us. We are His creatures and we have the capacity to do good even if we experience harm from other people. Manatiling mabuti at huwag isuko ang kabutihan ng iyong kalooban dahil lang sa masamang ginagawa sa iyo ng ibang tao. Amen? Sa first reading, ito yung ginawa ni David.
Kahit pinagtatangkaan ni Saul ang kanyang buhay, nung nagkaroon ng pagkakataon si David na patayin si Saul, hindi niya ito ginawa. Sapagkat sabi niya, hindi ko kailanman pagbubuhatan ng kamay ang isang hinirang ng Diyos. Nanatiling mabuti si David sa kabila ng masamang balak sa kanya ng ibang tao. At ito, may magandang pagkakataon din sa Pilipinas, sa ating kasaysayan, na nakita ang kabutihang loob ng bawat Pilipino sa ating bayan. At ang tinutukoy ko ay ang 1986 EDSA Revolution. Sa mga kabataan ngayon, na ang impormasyon lang na napapanood ay yung nasa TikTok, nasa social media, maaaring distorted na ang pananaw ninyo tungkol sa people power. But just give me time to explain to you what really happened. Because it was not a political revolution. Hindi ito tungkol sa Marcos versus Aquino. Hindi. Hindi nag-alsa ang mga tao dahil lang namatay si Ninoy. Hindi. Dahil bago patayin si Ninoy, marami nang pinarusahan, marami nang pinatay, nang hindi man lang nilitis sa hukuman. Dito na lang din sa Bulacan. Alam nyo ba na merong 5 martyrs of Bulacan nung time ng martial law? Ang martial law ay in-implement para daw sa ikabubuti ng bayan. Pero nagbigay daan ito para sa pang-aabuso ng ilang mga military personnel na sino mang magsalita laban sa gobyerno, hindi na natatagpo ang buhay kinabukasan. Merong 5 community organizers, mga kabataan, dito sa ating lalawigan, na nag-uusap tungkol sa kung paano ipararating sa mga tao yung pang-aabuso na nangyayari sa mga magsasaka, sa mga manggagawa, at sa mga ordinaryong tao dahil sa martial law. At nung nalaman yung kanilang ginagawang pag-oorganisa, habang sila'y nagpupulong, sila'y dinakip ng mga militar, at kinabukasan, natagpuan silang malalamig na bangkay, duguan, tadtad ng bala. Ganyan noon. There's no such thing as freedom of speech. Because if you speak against the government, surely you will die. Ang tawag doon, salvage. Don't tell me that it was just because of Ninoy Aquino that the people went to EDSA. No. Matagal nang naglalagablab sa isip at puso ng mga Pilipino, naghihintay lang sila ng pagkakataon kung paano nila malalabanan ang kasamaang ito. Dahil ang namamayani sa puso ng bawat Pilipino ay malasakit sa kapwa, alam nilang masama ang pagpatay, alam nilang masamang may inaargabyadong kapwa, alam nila na hindi dapat yung mga makapangyarihan lamang ang nagdedesisyon sa buhay ng tao. Bilang mga Pilipino, ayaw natin ng karahasan. Kaya ang panawagan ni Cardinal Sin, pumunta sa EDSA. Hindi para magrebelyon, hindi para magdala ng mga baril, hindi para patayin ang mga sundalo na pumapatay noon sa kapwa Pilipino. Hindi. Pumunta sa EDSA para manalangin. Sapagkat ang dalang armas ng bawat Pilipino noon, rosaryo, bulaklak, pagkain. Dahil ang gante ng mga Pilipino sa pagtatangka ng mga tangke at ng mga baril ng mga sundalo? Pagbibigay ng pagkain sa kanila, pagyakap sa kanila, pagpapakita ng pagmamahal, pagdarasal para sa kanila. At dahil dito, naantig ang puso ng mga militar, naantig ang puso ng maraming Pilipino sa kabutihang nangyayari sa EDSA, sapagkat ang kapangyarihan na naroon ay hindi kapangyarihan ng tao. Hindi yung kapangyarihan ng diktador. Ang nanaig noon ay ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kabutihang loob ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya ang 1986 EDSA Revolution ay isang paalala sa atin na minsan tayong tiningala ng mundo na nagtagumpay ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao sapagkat pinili nating maging mabuti kahit may mga nangyayaring masama. Kaya sana, let us make our country proud by being proud of our history. Huwag nating kalimutan ang EDSA dahil ito'y nagpapaalala
na mabubuti tayong tao bilang mga Pilipino. Ayaw natin ng karahasan, hindi natin lalabanan ng kasamaan ng isa pang kasamaan. Bagkus, patuloy tayong mananalangin at patuloy tayong magiging mabuti. Amen ba yon? Father, di ba ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, magpatawad tayo? E de kalimutan na lang natin lahat ng nangyari noon. Oops, teka lang. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kakalimutan natin yung masamang nangyari. Ang pagpapatawad ay nangangahulugang kahit may masamang nangyari, ayaw na nating maulit yon. Kaya hindi natin kalilimutan. Never again, never forget. Hindi natin kalilimutan dahil hindi tayo makapagpatawad. Hindi natin kalilimutan kasi ayaw nating maulit ang pang-aabuso at ayaw nating maulit na wala lang tayong pakialam sa kapwa tao. Kaya, ang paalala sa atin ng Panginoon, kahit na tayo'y nagpapatawad, hangarin din natin ang kabutihan ng ating kapwa. Kaya nga sabi ng Panginoon, pag may gumagawa ng masama, itama pa rin natin. Hindi dahil gusto nating gantihan, hindi dahil gusto natin silang balikan, kundi nais nating mapabuti sila. Kaya natin sila pagsasabihan, kaya natin sila pananagutin sa batas kung may nagawa silang pagkakamali, pero hindi dahil gusto nating mapasama sila at dahil gusto nating silang gantihan. God's justice is His mercy. And so must we. Tayo din, ang katarungan para sa atin ay hindi paghihiganti, kundi pagpapakabuti. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.